taon na. Hindi ba kayo nagtataka? 3,000 lang ang personal, ang tauhan ng ahensyang ito. Bakit? Para madaling kontrolin. Diba? Para gawing sindikato. Tangina. Ayan, isang magandang araw sa atin lahat mga kababayan, mga kasulit. Maligayang pagbabalik sa ating channel. At sa araw na ito ay mayroon na naman po tayong re-reactionan ng mga video, kabayan. Patungkol nga po ito sa isang di umano mga galit na daw ang ating mga general, OMG. At mayroon daw hinuhulaan pong babae daw po ang papalit. Nako po mga kababayan, ano po sa tingin ninyo? Bago natin puntahan ang mga video na ipaparinig ko sa inyo, sapagkat mukhang nanginig na po yata dito yung admin mga kababayan. Tiyak na tiyak, mapapa-inlove po kayo mamaya sa inyong mapapakinggan dito sa ating re-reactionan na mga boses na ito mga kababayan. Mukhang excited na tayong marinig siguro to, no? Kung inyo pong matatandaan mga kababayan, naalala nyo dati si BBM bago pa man po siya ay maluklok or maging pangulo ng ating bansa, noong kasagsagan po ng eleksyon ay samot-sari po ang mga hulang lumabas na di umano. Ito daw pong si BBM ay hinulaan daw ni pangalan nun, yung nasa ibang bansa, ni Nostradamus ba yun? Ngayon mga kababayan, mukhang may sikat naman na manghuhula ang humuhula di umano na hindi daw matatapos ang termino nitong ni BBM at mapapalitan daw ng isang babae. Nako po mga kababayan, sang-ayon po ba kayo rito? Or may idea po ba kayo? Naniniwala rin po ba kayo sa hula? Yan po ang ating re-reactionan sa araw na ito. Ops, kalma, relax mga kababayan. Sapagkat kung ngayon ka lang po nakabisita sa aking channel, ay inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe. Pakipindot po ang notification bell all para lagi po kayong updated sa lahat ng aking mga upload. Paki-like na rin at paki-share sa mga Facebook kung inyo pong mamarapatin. Maraming salamat sa iyo, kaibigan. Magandang araw mga kaibigan. Nagpapanik na po ang administrasyon. Bakit naman General Macanas nagpapanik na ang administrasyon? Yan po pala si General Macanas mga kababayan, sa hindi pa po nakakakilala sa kanya at ngayon pa lang po nakabisita dito sa ating channel. Paki-subscribe nyo po si General Macanas. Kung subscribers na po ko niya at hindi pa sa akin, subscribe nyo na rin po ako. Salamat sa iyo kabayan. Grabe, todo depensa sila sa kanilang amo. Kasi may isang pangyayari na nakikita, it's a clear signal na pag hindi sila magbago, ang termino ng administrasyong ito hindi na matatap. So, ano itong clear signs na ito? Kudita na ba? People power na ba? I-explain ko mamaya, kailang daanin ko muna sa kanta. So, ang kalagayan ng gobyernong ito, summarize sa kanta My Way ni Frank Sinatra. And no, your end is near. And so you face the final curtain. Bibitinin ko muna kayo mga kababayan dyan po sa kanta ni General Macanas na My Way. At pinatutungkulan nga po ito dyan nga po sa The End is Near, the final curtain. Mga kababayan, ito pong My Way na ito, pag kinakanta po ito, medyo hindi po ito maganda ang nagiging naririnig natin. Mayroon po talaga kasing tumitimbwang, lalo na nga po dyan sa mga video okay bar, no? Ngunit kabayan, hindi po yan ang ibig sabihin natin. Kasi po, bibitinin po natin siya, pero sa background ni General Macanas, mayroon po kayong maririnig. At palagay ko, mas gusto nyo po itong pakinggan. Pakinggan nyo mga kababayan ha. Putol-putulin ko lang po sapagkat iwas po tayo ng copyright. Ito po kasi talaga ang gustong-gusto nyo marinig. Ito. Original music po kasi ito mga kababayan, or OPM. So, kailangan po, sabayan po natin ito ng reaction. Ayan na po. Mahirap man ang buhay, aking matitiin.
Sino narinig nyo kabayan? At ano daw ang sabi niya? Mahirap man ang buhay ay ating matitiis mga kababayan. Grabe ano? Yan po ngayon malamang ang dinaranas ng isang magiting na general. Introducing pala sa inyo mga kababayan, sa ngayon pa lang po nakarinig ng boses ni General Bantag. Boses niya po yan. Ito na po, tuloy natin. Basta't walang tanika-lang nakatali sa leeg. Naku po mga kababayan, basta't walang tanikala nakatali sa liig. Bakit daw mga kababayan? General Bantag, mayroon po bang tanikalang nakatali sa inyong liig? Or hindi natin alam, no? Kasi ito po yung lyrics ng kanta. Ang tanong, mayroon kayang pinatutungkulan ito? Ituloy pa natin. Hirap ay makakaya kung ako ay malaya. Yun no, hirap ay makakaya kung ako ay malaya. Grabe po mga kababayan, ano? Daman-daman natin ang kanta ng isang magiting na general. At ito rin po si General Macanas ay may kanta din po siya. Mamaya patapusin po muna natin to kay General Bantag. Kaya lang kabayan, ano? Pagpasensyahan nyo muna, time to time, magre-reaction po tayo. Putol-putol lang po kasi copyright, ha? Sana maunawaan po ninyo, no? Sa kuko ng agila sa akin ay pumupuksa. Naku po, sa kuko ng agila, sa akin ay pumupuksa. Paano po kaya ito, General Bantag? Sino po kaya yung kuko ng agila na yan? Sa sariling lupa ay alipin ako ng banyaga. Naku po mga kababayan, sa sariling lupa ay alipin ako ng banyaga. Bang klase yung message na to, no? Tuloy. Sa kuko ng agila, kailangan kong makalaya. Po talaga mga kababayan, no? Sa kuko ng agila, kailangan kong makalaya. Napakapunong-puno ng mensahe nitong kinakanta ni General Bantag, kabayan. Kung tamang oras upang labanan ko ang mga pangapi na sagad na sa aking buto. Naku po mga kababayan, nakakalungkot. Yung mga pang-aapi ay sagad na sa kanyang buto. Oh. Iba na po ito mga kababayan, no? Nararamdaman na po ng mga ating mga general, no? Tutok nyo lang po ang inyong mga volume dyan sa inyong pong mga tenga, no? Mga kababayan, mag-headset po kayo para marinig nyo po ng maigi ang kanta ni General Bantag. Medyo mahina. Tuloy. Ngunit walang kalayan habang naroroon. Naku po, ngunit walang kalayaan habang naroroon. Sino kaya yung naroroon na yun mga kababayan? Sa kuko ng agila, sa leeg ko'y nakabaon. Sa kuko ng agila, sa liig niya'y nakabaon. Matindi itong mangyayari. Tuloy lang natin kabayan. Ako'y palayain. Ang galing mga kababayan, ano? Ako'y palayain. Isa pa sa napapansin ko rito mga kababayan, itong atong mga general, si General Bantag at si General Macanas, magagandang kanilang mga boses. Ano sa tingin nyo? Ako kasi mukhang ang boses ko mukhang hinagis na basag na palanggana eh. Tuloy natin kabayan. Sa kuko ng agilang mapangalipin. Mahirap man ang buhay, aking matitis. Kahit mahirap ang buhay, sa ngayon po kasi nagtatago si General Bantag at hindi po natin alam kung nasaan po siya, ay nagtitiis po siya sa isang kukong mapang-alipin. Naku naman talaga, no? Sana naman wag po itong tumagal ng ganito. Basta't walang tanikala, nakatali sa leeg. Ayun, no? Basta walang tanikala, makakapagtiis ang ating magiting na general. Tuloy natin. Ngunit walang kalayan habang naroroon. Wala daw kalayaan. Ngunit walang kalayaan habang naroroon. Yung kuko ng agila na yan. Sa kuko ng agila, sa leeg ko'y nakabaon. Yung kuko talaga na yan ng agila nakabaon sa kanyang liig. Sino kaya itong pinapatungkulan dito ng kanta na to ni General Bantag? Ayun mga kababayan, napakinggan nyo po si General Bantag, bagamat putol-putol pero ramdam nyo naman po ang mensahe ng kanyang kanta dito at ang kagandahan ng kanyang boses. Ang hindi lang po dito maganda ay ang aking boses, no?
Pagpasensya nyo na po, kabayan. Pero kita nyo naman po kung ano po ang mensahe ng kinakanta ni General Bantag. Kung alam nyo po kung sino ang pinapatungkulan, comment nyo na lang po dyan sa baba. Ano po ang inyong napapansin? Ako po kasi, nakikita ko rito at nararamdaman ko yung bigat na paghihirap ngayon ni General Bantag na naiipit sa ganitong sitwasyon. Mukhang talagang ipinain po talaga siya doon sa mga leon at mga tigre na mga gutom na mga sindikato ng illegal na mga pulburon dyan, mga kababayan, no? Sapagkat wala naman pong ibang dahilan, nilabanan po niya yung matitinding salot sa ating lipunan ng mga illegal na mga durugista ng sindikato ng pulburon, di ba mga kababayan? Yan po ang kanyang naging premyo sa kabila po ng kanyang pagtatapat, sa kanya po ng magandang performance dyan ng paglilinis nga po dyan sa Bucor. Kitang-kita nyo naman mga kababayan na yan, no? Isang general, nagagawa nila ng ganyanin. How much more sa atin na mga maliliit na tao. Kayo na po makakasagot niyang kabayan. Tuloy naman natin po si General Macanas, kabayan. Ito, pakinggan natin ang kanyang kanta. Ito naman ay hindi tayo makakapiret dito. Bongbong, I'll say it clear. I'll state your case. Your fate is certain. Nagpa-under ka man sa mahal mong galema. Si Galima. Kaya ito ngayon, liligwakin sa pwesto ka na. Regrets, I've had a few. We have so many. 31 million na budol mo ng husto. Marami ang natuwa sa iyong pangako na ang bigas 20 kada kilo. Ngunit iba ang nangyari. Bakit? Anong nangyari? Dahil sa kasakiman. Bakit nga ba? Sino may sakit? Ngayon, ang presyo ay lumobo 60-80 kada kilo. Kaya ngayon, anihin mo ang galit ng loyalistang nabudol mo. Lasapin mo ang bad karma mo. Sobrang lagabak na ang satisfaction ratings mo. Hindi mo na matapos iyong termino kung hindi ka magbago. I've loved and cried. I've had my fill, my share of losing. And now, as tears subside, I find it all so amusing. Nasayang ang boto ko, sobra akong pagkadismayado dahil sa isang pangulo who did it on his own way. Samba, mga Ensaymada Vlogger. Kaya ngayon, aanihin mo ang galit ng loyalistang nabudol mo. Lasapin mo ang bad karma mo. Sobrang lagapak na ang satisfaction ratings mo. Hindi mo na matapos iyong termino kung hindi ka magbago. Wow. So, mga kaibigan, that's another pampatanggal stress na kanta natin. Punta na tayo sa ating topic. Okay, mayroong latest na survey ng Publicus Asia, third quarter, na kung saan grabe ang paglagapak ng rating ng ating Pangulo. Mula sa yung second quarter nga rating niya, satisfaction rating,
62%. So, medyo mataas-taas pa yun. Ngayon, itong rating niya ngayon, third quarter, bago lang, September 7 to 12 survey, lumagapak ng 55% rating. So, 7% decrease. Satisfaction yan, ha? Mas grabe sa trust rating. 52%, 47% na lang ang kanyang trust rating. Galing sa 47, bumaba rin siya ng bumaba rin siya ng 54 nung nakaraan ang trust rating niya. Ngayon 47% na lang. Kaya ang number one na nabahala ang economic team managers. Nako, nag-press conference sila kaagad para ipaliwanag ang grabing pagbulusok ng satisfaction and trust ratings ng Pangulo. I-review ko lang si Tatay Digong noon, nagsimula siya mga 80 plus. Lang, may panahon din bumaba. But after a few time, tumaas kahit nung panahon ng pandemic. Nako, mataas pa rin ang satisfaction and trust rating ng ating Pangulo. Tatay Digong hanggang natapos ang kanyang termino. The highest satisfaction and trust rating of any president sa ating bansa. Nasa 80 plus. I've forgotten the exact figure. 80 plus. Wow! So, importante yung mga surveys na ganyan. Ang publikos, isa sa mga maasahan, very credible ito. Yung mga survey niya nung panahon ng eleksyon, nagkatotoo lahat. Kaya ito, alam ng economic team managers na very credible ang Publicos Asia survey. Kaya ito na, sumagot na kagad, nagpaliwanag. Bakit daw mababa? Sabi nila is uncontrolled factors daw. Not beyond control. Hindi ako maniwala yan. Dahil sa yung inflation daw talagang mahirap i-control kasi yung pagtaas ng presyo ng langis, yung pagtaas ng presyo ng bigas sa world market, ang dami nilang pinapaliwanag na to me, hindi katanggap-tanggap. Kasi ang dahilan kung bakit tumataas ang presyo ng bigas at ibang bilihin dahil sa laganap na smuggling, hoarding, profiteering, cartel sa ating bansa na ang dapat sisihin weak leadership. Walang binatbat ang ating Pangulo pagdating sa pagsupil sa smuggling, hoarding, profiteering. Kaya hindi ko tatanggapin yung rason ng economic team na uncontrollable daw yung pagtaas ng mga presyo. Ang dahilan is nasa atin. Maraming hoarders, smugglers, cartel na maraming padrino, godmother, godfather na nasa gobyerno. Okay, isa pang rason ng economic team. The data speaks for itself. Anong data na sinasabi nila? Yung economic growth daw natin, tayo daw ang third fastest growing economy sa bansa. Kasi ang atin is 5.3 ata. Number 3 tayo, ang sumusunod, China. Ang number 1, I think, India or Singapore. Nakalimut ko. So, 6 point something yung India or Singapore.
pumapangalawa ang China, 5.5. Pangatlo ang Pilipinas, 5.3. Mr. Jokno, yung head ng economic team, sa iyo lang yun, figures mo. Ang taong nagugutom, baliwala sa kanya yung economic growth na sinasabi nyo. Kasi ang importante sa laylayan, yung tiyan. Halos ang hirap ng bumili ng bigas. Kahit kami nga sa aming bahay, bumibili rin na rin kami ng mais. Yung bigas namin, hinahaluan na ng mais. Na kung tutuusin, kaya pa naman naming bumili ng mamahaling bigas, jasmine rice ba yan? Ano, kaya pa. Kaya lang, to empathize. Para maramdaman din namin yung hirap, bumibili kami ng mais. Yung aming bigas, hinahaluan namin ng mais. Diyan mga kanas, dapat tanungin nyo yan si BBM at pamilya niya para makasimpatiya din sa taong bayan na naghihirap at maramdaman din nila. Pabilhin mo rin sila ng mais. O kaya yung ginamos. Bagoong na isda. Total, di ba sa Ilocano, usong-uso naman ng pinakbit? Kumakain kayo ng pinakbit yung mga yan. Tapos bagoong lang ulam. Kakain kaya yan, General Macanas, para naman makipagsimpatiya sa atin, para maramdaman din niya yung nararamdaman ng mostly Pilipino, di ba? Iyan po ang ginagawa namin. Marami na ang nag-ano ng mais kamote. Yung gutom na tiyan, mararamdaman mo ba yung economic growth na yan na sinasabi ni Secretary Jokno? Nako, nga. Pag hindi nagbago ang administrasyong ito, baka magkatotoo yung hula. Ano yung hula? Ano yun? Na hindi daw matapos ang taong ito, ang presidente patalsikin sa pwesto at papalitan ng isang babae. So, sino yung babaeng papalit? Ang vice president natin, babae. I don't know kung matutupad ba yung pwesto na yun. Ang armed forces, ang PNP, babaliktad na ba? Hindi ko alam. Depende sa gagawin ng gobyernong ito. Pag kumukulo na ang tiyan ng taong bayan, I don't know. Example, saang bansa yun? Sri Lanka? Diba, marang nagkaroon sila ng economic collapse. Grabe. So, mabuti-buti ngayon. Ang Sri Lanka nakakabangon na kasi may classmate ako. Nakikibalita ako sa classmate ko na nasa Sri Lanka. Unti-unti na daw silang nakabangon. So, sana may panahon pa po ang administrasyong ito para magbago. Ayusin lang ang pamumuno, yung mga kamag-anak, kaibigan na mga sindikato, tutuhanan nilang kasuhan, ikulong. Kasi kung walang mangyayari sa mga smugglers, hoarders, racketeers, profiteers, cartel, tuloy-tuloy itong pagtaas ng presyo, tuloy-tuloy ang pagkulo ng tiyan ng Pilipino. Nako, baka magkatotoo na ngayong hula. At yung economic growth na sinasabi ng mga economic team managers, baliwala yan sa mga naghihirap na Pilipino. Iyon nga mga kababayan ang ating napakinggan dito sa dalawang magigiting na general. Sana po kung ano man po ang magiging takbo ng bawat pangyayaring ito ay maging makinabang or maging maganda po sana para sa ating bansa. At una sa lahat po ang aking pagpapasalamat sa Diyos at sa inyo. Kung galit ka sa droga, ano pang hinihintay mo? Magbantag ka. At always Pilipinas. Maraming salamat.